Laila de Lima po at saka si Percy Sindanya nag-endorso po ng pangalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin ang kanilang mga pahayag dyan sa pag-endorso nila sa pangalawang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan nyo po yung pahayag ni Sir Danya at kay Laila de Lima. Ngayon po kasama natin yung 17 matatapang na mga citizen complainants. Ganito din po yung nangyari noong unang impeachment complaint that we filed almost 2 years ago. May mga kababayan tayo na naging matapang, manindigan para panagutin ang mga nangaabuso sa kapangyarihan at nagnakaw sa kaban ng bayan. Kanina po on the way here, may mga nagsasabi, recycle daw po yung complaint. Gusto nating i-address yan. Hindi ito recycled complaint kasi hanggang ngayon hindi pa sumasagot ng personal si VP Sara Duterte sa mga kaso ng katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hanggang ngayon, yung original complaint na final natin, hindi pa siya nagkaroon ng day in court. So ito ay isang mahalagang proseso na pinanghahawakan talaga ng mga kababayan natin para panagutin ang mga abuso sa kapangyarihan. Kung akala ni VP Sara Duterte ay lusot na siya dahil doon sa teknikalidad sa naging desisyon ng Supreme Court, narito ngayon ang 17 matatapang nating mga kababayan kumakatawan sa milyong-milyong Pilipino na nanawagan ng pananagutan sa mga abuso sa kapangyarihan. Kaya po ang ating panawagan sa ating mga kababayan, subaybayan po natin ang proseso ito. Huwag nating payagang makalusot ang mga nagnanakaw sa kaban ng bayan at magtago sa mga teknikalidad. I am here as an endorser, one of the two endorsers of this impeachment complaint. The other one is Representative Percy Santana. Why? Bakit po ako nag-endorse sa impeachment complaint na ito? First, because I believe in the cause or the causes of the complainants. Second, I believe na meron talaga na mga grounds, mga batayan, impeachable offenses laban o pwedeng i-prove at mapuprove during the hearings sa Committee on Justice. At natatandaan niyo po, dati po akong spokesperson of the first group of complainants. As mentioned ni Kiko D, and also by Doc Guy Claudio, most of the complainants of this impeachment complaint are also the complainants or were also the complainants of the first impeachment complaint filed noong December 2, 2024. So as spokesperson then, nakita ko yung ebidensya. At nakita ko na naman because the complaint basically and essentially raises the same grounds as the previous complaint. Mas condensed lang, mas streamlined lang, mas binawasan lang yung mga dating mga naka-enumerate na grounds doon sa unang complaint. It's about time na panagutin na si VP Sara. At matatandaan din po natin at alam naman po natin na as mentioned already ay yung pag-dismiss ng impeachment complaint o yung pag-declare as unconstitutional nung impeachment process ay on technicality lang, on procedural grounds. Wala pa tayo sa substantive. And that's why this new petition is just really a reiteration of the substantive grounds of the previous complaint. Sabihin nyo lang, kinakabahan na kayo. Yan ang totoo. Di ba mga kababayan? Sabihin na lang nila na kinakabahan na sila. Kaya duplikayod sila ngayon kung paano nila mapatanggal si VP Sara Duterte at hindi makakatakbo sa 2028 presidential election. Dahil natatakot na po ang mga yan. Kaya yung sinasabi ni Sir Danya na gusto na malaman ng milyon-milyong mga Pilipino. Yan, tama po yan. Milyon-milyong Pilipino ang tumatawa sa kanila. Pinagtatawanan lang po talaga sila ng mga tao. Walang kadala-dala. Kahit nagdesisyon ng Korte Suprema, ayan, banat na naman sila. Atat na po sila. Doble kayod na po sila dahil ang totoo niyan, kinakabahan na po ang mga yan. Kinakabahan na po ang mga yan dahil malapit na po ang susunod na presidential election. Malapit na yan. Napakabilis na lang po niyang 2 taon na yan. Napakabilis na lang po niyan. Kaya ngayon, kinakabahan na yan. Kaya, ayan, andyan na naman sila sa confidential fund kuno ni VP Sara Duterte. Ayan mga kababayan, inendorso ni Laila de Lima at Percy Lapid yung pangalawang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil natatakot na po talaga ang mga yan. Natatakot na po ang mga yan.
tulak-tulak pa nga yung ano nila yung mga papel ha. Naka-postcard. Kahit isang truck pang papel ang dadalhin nila dyan at tinahain nila sa kamara. Walang mangyayari dyan. Kahit isang truck pa. Sabihin na lang na kinakabahan na sila at hindi na sila nakakatulog ng maayos ngayon. Yan po ang sasabihin nila. Walang kadala-dala. Akala nila maniniwala yung taong bayan sa mga sinasabi nila na dapat na raw managot si VP Sara Duterte. Ayon kay Dilima, managot daw. Baka siya ang managot kapag nagiging Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Babalikan po yan sila ni Vice President Sara Duterte. Pinabayaan lang muna ni Vice President Sara Duterte ngayon ang mga yan. Ganun kabait na nga si VP Sara Duterte. Hindi na nga sila pinapansin sa mga banat nila kay Vice President Sara Duterte. Kung ano-ano na lang ang mga sinasabi nila sa paninira kay Vice President Sara Duterte. Sinisiraan nila ng gusto. Sinisiraan nila yung reputasyon ng Vice Presidente. Pero pinabayaan lang ni Vice President Sara Duterte. Hindi umiimik sa mga sinasabi nila na paninira nila. Ito ngayon, nag-induso ng pangalawang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sila pa nagdala ng yung mga papel. Tulak-tulak nila yung postcard. Kaya sabi ko, kahit isang truck pang dalhin nyo dyan, walang saysa yan. Dahil hindi naniniwala ang taong bayan sa mga ginagawa ninyo. Dahil pagdating sa flood control anomaly, walang sinasabi mga yan. Tamimi mga yan, walang kinakasuhan ang mga yan. Puro lang nakapokus ang oras nila kung paano nila mapaalis si VP Sara Duterte pagdating ng 2028. Dahil ang totoo niyan, kinakabahan na yan. Kinakabahan na yan. Di ba mga kababayan? Alam po natin. Tapos lagi nila ginagamit yung taong bayan. Milyon-milyong taong bayan. Milyon-milyong Pilipino. Pero pag sila nagrarally, saan ang milyon? Ni 100,000 nga wala Tapos magbabanggit ng milyong-milyong Pilipino. Pag nagrarally sila na impeach Sara, nasaan yung milyong-milyong Pilipino? Ang totoong milyong-milyong Pilipino ay hindi naniniwala sa kanila. Dahil ang milyong-milyong Pilipino, yan ang totoong nagmamahal kay Vice President Sara Duterte at yan ang nagpuprotekta kay Vice President na Sara Duterte. Kaya si Vice President Sara Duterte, ayan, nakatayo pa rin hanggang ngayon, lumalaban, hindi umaatras sa mga problema na kahit kung sino-sino na lang yung naninira sa kanya. Pinagbibigyan nga ni Vice President Sara Duterte. Kahit ano-anong paninira nila, kahit anong-anong pinupukol nila sa Vice Presidente, tahimik lang ang Vice Presidente. Nagtatrabaho tuloy-tuloy. Sila, ibig na magtatrabaho sila, wala nang ginawa kundi tinitira ang Vice Presidente. Kaya yun, nag-endorso na naman, 'di ba yan si Percy Sindanya, lagi yan sumisigaw. Impeach Sara. Yan si Laila de Lima. Babanggit lagi ng yan na milyong-milyong Pilipino. Pero pagdating sa mga rally nila, walang milyong-milyong Pilipino. Hindi nga umaabot ng 50,000 yung rally nila. Ginagamit lagi yung milyong-milyong Pilipino. Mga kababayan, milyong-milyong Pilipino. Ginagamit lagi nila yan. Pero pinagtatawanan. Ang totoo, pinagtatawanan sila ng milyong-milyong Pilipino. Kahit anong gawin nilang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hindi sila magwawagi at hindi mangyayari yung mga gusto nilang mangyari na mapaalis sila si VP Sara Duterte. Hindi po mangyayari yan dahil ang kasamaan o ang kasinungalingan ay hindi yan papayagan ng Panginoon na tatagumpay. Ang katotohanan at kabutihan ang mananalaytay o magwawagi sa bandang huli. Banat sila ng banat ngayon. Pagka rumisbak yan si Vice President Sara Duterte, matindi yan. Puruhan sila dyan.
pupuruhan talaga sila. Kaya yung mga yan, kinakabahan na yan, lalo-lalo na to si ano siguro, si Laila de Lima. Kinakabahan na yan. Baka mamaya, mabalik pa yan sa lungga, di ba? Baka makabalik na naman siya sa lungga. Kaya isa rin yan sa mga kinakabahan siguro niya, di ba? Grabing impeachment na yan, walang kamatayang confidential fund na kahit inaudit na naglabas na ng audit yung COA nasa tama daw ang paggasta ng confidential fund ng Vice Presidente, hindi pa rin naniniwala. COA na yan ang nagsasabi, walang bad record, maayos ang pagtatrabaho nila, maayos ang paggastos nila sa pera ng bayan. Pero ito, puro taong bayan, milyong-milyong Pilipino ang sinasabi, lalo na si Sindanya, milyong-milyong Pilipino daw. Nakita ko nung video may video ko nakita sigaw ng sigaw siya. Sigaw. Sigawan nga rin ng nakasakay sa sakyan. Kurap, di ba? O di tamimi siya. Di ba? Grabe itong mga to Walang katigil-tigil sa 125 million confidential fund ng Vice President. Pumunta sila ng COA para ipamulat sa kanila na maayos ang paggastos ng pera ng confidential fund ng Vice Presidente. Natatakot na yung mga yan natatakot ng mga yan Sigurado pag si Vice President Sara Duterte maging Pangulo, mag-alsa balutan mga to mag-alsa balutan talaga yan. Sigurado yan. Hindi natin alam ano kayang masasabi ng mga to pag si Vice President Sara Duterte na maging Pangulo. Baka magmakaawa na tong mga to. Di ba? Baka magmakaawa na. Buti nga ang Vice Presidente na nahimik lang Hindi sila pinapatulan sa anong mga paninira ng reputasyon ng Vice President. Hindi sila pinapatulan, pinabayaan lang. Wala silang kadala-dala ng desisyon ng Korte Suprema nga labag sa konstitusyon yung impeachment kay Vice President Sara Duterte, yung mga unang inahain nila. Ngayon, ganun ulit. Yun pa rin ulit yung mga ano nila dyan, nilalagay nila dyan. Ganun pa rin yung nakaraan. Ganun pa rin naman yan confidential fund. Tapos yung DepEd Secretary pa si Vice President Sara Duterte, yun pa rin yun. Yun naman lagi pinupukol nila Piatos-piatos na yan. Sus. Huwag kayong maniwala dyan. At totoo namang hindi naniniwala ang mga taong bayan din Kaya nga pinagtatawanan na lang sila sa mga sinasabi nila. Pinagtatawanan nila. Kaya ako, ito lang masabi ko, hindi nila mapabagsak ang Vice Presidente. Dahil ang Vice Presidente ang magiging sunod na Pangulo ng bansa natin.